kay Kristo. Adam, one sin or transgression, condemnation to all men. One act of righteousness at the cross of Calvary, God's wrath poured out on His Son. Justification of life to all men. Kaya doon sa Romans chapter 5 verse 1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. You see? Kasunod po. Sa Old Testament, ay yung Old Covenant ay law, righteousness of the law. Pag hindi mo sinunod yung law, okay, sa batas po yan. And then, New Covenant ay grace, covenant of grace, tipanan ng biyaya kay Kristo. Righteousness of Christ, reconciliation. Yung salitang reconciliation, kaaway tayo ng Diyos, we are enemies of God, alienated from the love of God. Jesus Christ, pinagkasundo tayo ni Kristo. Ama, patama, wala tayong may pagmamayabang sa Diyos. Wala. Kasunod po. Ito yung conceptual diagram of God's elect, according to the concepts expressed by the Apostle Paul. Kung familiar kayo, di ba, ang Israel ay chosen people of God. Ang tawag sa kanila ay natural branches. Okay? And then, circumcision in the flesh, the law, okay, covenant of righteousness of the law, circumcision, pero they break or broke the law. Okay, ho? So, ang ginawa, ito ay Israel, Jews, tayo ay Gentiles, strangers, reprobate, masama, ang utak, wicked, uncircumcision, ang tapos tayo kinabit, ang Gentiles. Ang tawag po doon ay engrafting. Pamilyar ka sa pag-alaman, pinuputo lang isang sanga, nakakabit yung ibang sanga, nabubuhay pa rin. Kasi nga nakakabit sa puno. So tayo, wala pa rin may pagmamayabang. Kristiyano ka? Hindi mo kailangan pagmayabang na Kristiyano ka. Bakit? Kasi ikaw, kumbaga naampunan ka lang ng biyaya ng Diyos. Kasi ang pagmamahal ng Diyos ay nasa Israel. Nung nag-refuse ng Israel kay Jesus Christ, naibalik sa iyo. Kaya kung bakit ka maglilingkod sa Diyos, dahil sobra-sobra ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Elect according to God's purpose. Yan, yung mga tao yan. Kasunod po. Pero darating ko sa huli, yan ang mga i-atas dito, sa tribulation, magbabalik loob ang Israel. Di ba? Broken off for unbelief. Nag-grafted in ang mga when you are born again from above. Naipanganak ka sa taas ng langit. John 1:12 and 13. Naipanganak sila which were born not of blood, not of flesh, nor of the will of man, but of God. You see? Then, sanctification, a daily process of growth in grace. Daily process. Present yan. Ito ay past, present, and future. The conclusion, sum up in the world heaven. The question is, can a person who has the beginning experience of salvation, justification, the conversion experience, lose it? Yes? No. We do not believe in losing salvation. Ang Diyos ay hindi bigay bawi. Regalo, nakakita ka ng regalo. Regalo ko sa iyo na, next year mo free gift. Ha? Diba? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Kasunod po, Jesus Christ, death on the cross. Sanctification is the reciprocation of our love toward Jesus Christ. Respond. Pagmamahal mo naman sa Panginoon. Glorification is the ultimate reward we'll receive when Jesus returns. Will be like Christ. Kung ako ay nabuhay ng muli,
ang mga nananampalataya sa akin mabubuhay. Sabi ni Jesus Christ. Ano? That makes us humble, disciple. Kapatid, kahit sa Christian life mo, wala tayong ambag. Ang Diyos ang gumagawa. Sabi sa Philippians chapter 1 verse 6, which He began a good work in you, will perform it until the day of Jesus Christ. He will finish it. Sino nag-start ng mabuting gawa? Kasunod to. Yeah, 3 dances of our salvation. The gospel that saves us sa 1 Corinthians 15 verse 1 to 3. At on it. Kaya yung mga, bakit kaligtas? Because I believe. Bakit kaligtas? Dahil kay Kristo. Bakit kaligtas? Pangako ng Diyos. See? Hindi ka nagtitiwala sa sarili mo, kundi sa pangako ng Diyos. Yan ang Kristiyano, kaya natinawag ng mananampalataya sa Diyos eh. Nagtitiwala sa Diyos, hindi nagtitiwala sa sarili. Future salvation, you are eternally saved by Him. Forever, all the way to heaven. You are saved, once saved, always saved. Pero ebidensya na ikaw ay ligtas, hindi ka mananatili sa kasalanan. No? Yung iba, ginagawa ligtas pa rin? Hindi yung ligtas. Kasi hindi papatay yung mga Kristiyano. Kasi anak na yun ng Diyos. Ang Diyos ang pwede kumuha ng buhay, kaya ang Diyos din ang nagbigay, ang Diyos din ang pwede kumuha, hindi ikaw. Kaya hindi gagawin palusot. Sasabihin, Kristiyano, kahit nakapatay, ligtas. Future, then separation from the presence of sin. Future. Separation from the penalty of sin. Hiniwalay na tayo ng Diyos. Hindi na tayo papalos ng Diyos. Justification. And then, present tense ngayon, separation from the power of sin. May kakayahan na tayong makahiwalay sa kasalanan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan, alipin na ng Kristo. We are doon sa talata sa Romans chapter 8, may kinatawag na abundance. Yung pangalawa, spirit of adoption. Inadapt ka na. Saan ka nakakita, inampun ka tapos doon ka pa rin sa bahay mo. Diba? Kaya ka inampun kasi dadaling ka niya doon sa lugar na natampun sa'yo. See? Separation from the power of sin, then separation from the presence of sin, glorification. Yung presence siya ng kasalanan na dito pa sa mundo. Pero wala na. We are being saved from the power of sin, sanctification. Justification, we have been saved from the penalty of sin. Glorification, we will be saved from the presence of sin. Yes, ba? Yan. Salvation, justification, positional sanctification, you are blameless, you are perfect, you're holy in the sight of God. Okay? God's righteousness kasi nakita niya kay Jesus Christ. Alala niyo po sa 2 Corinthians 5:21. God made Jesus Christ, who knew no sin, to be sin for us, be the righteousness of God in Him. See? Para tayo maging righteousness ng Diyos sa Kanya. Hindi righteousness sa iyo. Righteousness sa Diyos. And then regeneration. And then nadilig tayo sa present progressive sanctification. Kaya Christian, minsan nasa taas, minsan backslide, minsan, pero in the future, they will be perfected. Walk like Jesus continues all of life. Diba? Doon sa Romans 6, 1-6, ikaw, na tayo ay sa pangalan ng Kristo, sa kanyang kamatayan, na ilibig siya, nanigatong ng kanyang ulit. Kasunod na. Definition of regeneration, born again, a new beginning. Okay, Titus 3:5. The imparting of the new spiritual life to an individual by grace through faith
whereby the person becomes a part of the kingdom of God. Na ipanganak ka sa pamilya ng Diyos. Di ba? Pamilya ka ni Satanas. Na ipanganak ka sa laman, di ba? Sa kasalanan. Ngayon, na ipanganak ka naman sa pamilya ng Diyos. Tumanggap ka kay Kristo. Na-regenerate ang puso. Ngayon, kasunod. The means of regeneration. Ang means ay ang Diyos. God is the source of salvation, regeneration. Life comes from God. John 1:13. In Him was life, and that was life, and that life was the life of men. By the knowledge of the truth revealed in the Bible, John 8:5-24, by the powerful work of the Holy Spirit in chapter 2, except a man be born again. Ito ay parang parang sabay lang na, ano? Pero instant po yun, ano? Para ba, bang! Ano yan? Yung sound or yung impact? Yung sound. Para ba, repent and bring the gospel. Sa Bible, may tinatawag na cut to the heart and break to the heart. Break, yun ay genuine repentance. Ibig sabihin, kumilos na ang Panginoon. Kaya ang Bible study, habang nagpa-Bible study, ang Panginoon tumikilos na dyan. Okay po? Kaya, lagi tayo manalangin sa Bible study. Huwag tayo magdiwala sa ating sarili. Galing! So, tumikilos na ang Panginoon dyan. And then, mga makatukat po, mamamagis na. Naintindi ng sa mga Diyos. Kaya, this is a change of mind that leads to a change of heart that leads to a change. Para ba may pamalit? Ayan. Kaya, kasi ang Panginoon ang tumutulong para tayo ay makabangon. Ang Diyos pa rin ang pabangon sa atin. Dahil tayo minsan ay ups and downs. Diba? Minsan pagkatayo natin, minsan nakataas na natin, minsan binababa rin tayo ng Panginoon para makita natin at matutunan natin tumingala rin sa langit. Minsan, pagkataas ka na, wala ka na makita eh. Sarili mo na lang. Di ba? Minsan, dinadaw ka rin ng Panginoon para matutukan tumingala sa Kanya. Kasi kailangan natin ang Diyos. Masunod daw. Repentance does not mean feeling sorry for doing something. Nagawa ko sorry po. Tapos, sing. Then turn around, continue to do it again and again. Derived from the Greek word metanoia, it means to have a complete change of mind and go, in fact, have a renewed mind in Jesus Christ. Kaya dito sa Romans 12, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewal. Ano? Kailangan mong kasi nga, ano-ano ang bumabasa sa isipan. Yan. Sa conclusion natin, narito tayo ito. Ang Kristiyano may dalawang katauhan. Tinatawag na old sinful nature or the old man and the new nature in Christ. Diba? Ang isang tao na kay Kristo, isang